Talagang binigyan po mga minamahal ng isang bagsak ni Senate President Chis Quezon Escudero itong si Vice President Sara Duterte. Isang bagsak pero literal na real talk, malala mga minamahal. So ang sabi ni Chis, napaka-unprofessional mo naman. Napaka-unbecoming person mo naman. Can you imagine yourself na ikaw yung second sa may pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas pero yung bunganga mo matatas, yung dila mo matabil. Yan yung sabi ni Chis Escudero, mga minamahal, na kahit papaano nangangarap pa din siya na tumino ka, VP. Kasi mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, nakikitaan na talaga ng incapacity sa pag-iisip. Parang naay na Jude, may something ba? May aning-aning na ba siya sa kanyang pag-iisip? Biruin mo, sasabihin niya na, they drag me to hell. No, pagdating doon, ako pa din yung presidente ng impyerno. Diba? Tapos, yung word na binitawan niya na kinukulam daw siya. Oh my goodness, mga minamahal. Imagine yung patay na nananahimik, na nandoon sa libigan ng bayani na in the first place, ikaw ay isang abogado. Diba? Hindi mo man lang inisip na labag sa batas yung gagawin. Uhukayin mo, tapos itatapon mo yung yung patay doon sa sa West Philippine Sea. Tapos yung pupugutan mo ng ulo yung presidente ng dahil lang sa relo. My God, okay lang sana kung meron kang ginawa eh. Kung binigyan mo din ng regalo yung PMA graduate na yun, kaso puro ka lang talks. Diba? Puro lang ngaw-ngaw ba? Yaw-yaw. Wala namang kilos. So ngayon, itong si Chis Escudero, hindi na po napigilan. Nag-react po siya, mga minamahal. Hindi lang sa sinabi ni VP, kundi sa sinabi din ni Baste Duterte. Kasi ang sabi ni Baste Duterte din, mga minamahal, if you will remember, ang gagawin niya, hihingiin niya daw na maging defense secretary pag manalo daw sila sa 2028. Hihingiin niya, mga minamahal, sa kanyang ama, tapos ang gagawin niya, gagawin niyang parang Marawi, yung Ilocos Norte. Kasi doon daw po nagsisipugaran yung mga adik. So, hindi pa nga sila nakakabalik sa pwesto, mga minamahal. Tingnan nyo, ganyan na sila magsalita. Ganyan na sila magbanta. How much more pa kaya pag nandito na sila sa bansang Pilipinas na namumuno ulit. Hindi na sila maglilingkod sa ating bayan. Puro na yan panggaganti ang gagawin nila. So anyway, mga minamahal, ito yung sinabi ni Chis. Sabi ni Chis, unbecoming ang mga ganyang uri ng pahayag. Lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. O ano ibig sabihin ng unbecoming? Hindi kaaya-aya, mga minamahal, yung mga ganyang uri ng matatas na mga binitawang salita. Hindi akma, hindi magandang gawain yan. Lalo pat ikaw ang pinaka-pangalawa mataas na opisyalis ng bansang Pilipinas. So supposedly, ikaw yung nangunguna sa tamang pag-aasal, nagli-lead para sa good governance. Kaya hindi tama yung professional mo ganito, tapos yung ugali mo napaka-squammy. Hindi tama yung ganun, mga minamahal. Kaya nga sabi ni Chis Escudero, napaka-unbecoming naman ng ganyang uring pag-uugali. Kumbaga sa madaling sabi, napaka-unprofessional mo. Vice-presidente ka pa man din ng bansang Pilipinas, tapos ganyan yung mga binubulatlat ng bunganga mo. 'Di ba? Kaya na-real talk, isang bagsak lang, mga minamahal, pero nandoon yung juiciness, yung crispiness, nanunuot yung sarap sa bawat binitawang real talk ni Senate President Chis Escudero. So ngayon, meron pa siyang dagdag. Tinuligsan niya din si Baste. Ang sabi niya, tulad ng marami, nagulat at hindi ko inaasahan yun. Paalala lang sa ilang opisyal natin, isama na natin yung sinabi ni Davao City Mayor Baste na dudurugin niya daw na parang Marawi ang Ilocos Norte kapag siya ay naging defense secretary. Imagine, pero mga minamahal, pinagbantaan niya nga noon si Torre na pag nakita niya, sasampalin niya. Ginawa niya ba? Hindi. Kasi puro lang dakdak, puro lang pananakot. Kasi doon sila magaling ang manakot, ang mag-threat. Diba? But anyway, siguro pag nasa kapangyarihan sila, then maybe, kaya talagang nilang gawin yun kasi nasa poder sila, nasa pwesto sila. So sabi dito, hindi ito salita na dapat ginagamit ng mga opisyal at hindi ito bagay na pwedeng idaan sa biro o isang katatawanan na kwento lamang. Para sa akin, ito ay mga seryosong bagay.
na nakaaapekto sa buhay ng tao na hindi dinadaan sa biro, much less sinasabi sa publiko. Napaka-unprofessional nga. Alam nyo, mga minamahal, hindi na talaga pwedeng mag-reconcile itong si PBBM at itong si Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Wala tayong magagawa. Yung isa kasi, mga minamahal, may diferensya sa pag-iisip. Kaya hindi pwedeng pagsamahin, mga minamahal, ang tubig at langis. O, diba? Nagigets nyo ako? Hindi pwedeng pagsamahin yung tubig at langis at yung may mga unstable na pag-iisip. Katulad nila, dapat siniseparate natin yung good sa bulok. Buti na nga lang na i-separate yung good sa bulok. Can you imagine, mga minamahal, sasabihin niya ng isang vice-presidente na okay sana kung nakakatulong yan sa ating ekonomiya. Okay sana kung nakakatulong yan sa ating bayan, nakakatulong sa bansang Pilipinas. Kaso hindi naman nakakatulong eh. So ano yung purpose ng pagyayaw-yaw mo? Yung mga paninira mo, bakit ngayon mo lang sinabi? 'Di ba? Dapat matagal na. Bakit ngayon lang? Dahil ba nagkaroon kayo ng hidwaan? So makikita nyo, mga minamahal, na mayroong purpose yung kanyang pagbubulatlat. Yung purpose doon is yurakin si PBBM, sirain ang administrasyon hanggat maaga, pa-demolition job. Hindi kasi umepekto yung pulboronic video, yung hakbang ng maisog. Hindi umepekto kasi yung yung plot nila noon na patalsikin si Marcos, yung people power, hindi din umepekto kasi walang sumama sa kanilang mga tao kung hindi nila babayaran. Yung mga pulis na gusto nilang bumaliktad sa administrasyon, hindi din umepekto. Yung paninira nila sa mga mainstream media, hindi umepekto. Hindi umepekto lahat ng plano nila, plan A, B, C, D, hanggang letter Z. Hindi umepekto yung plano nila. So ngayon, yung huling alas nila, the last card is si Vice President Sara Duterte. Gagawa ng kwento-kwento. Yung tipong, imagine, mga minamala, after mag-resign, nagpa-victim, tapos ngayon nanira. Gets nyo? Nag-resign sa DepEd, nagpa-victim, nanira. Kuha nyo yung punto, mga minamahal. It is part of their script, part of the plan. Na nag-resign para sabihin na siya ay inaapi, aping-api siya, diba, mga minamahal, ganun. And then right after, magpapa-victim, tapos eto na, magiging, na siya, kontrabida sa isang istorya. Nakala mo, kontrabidang may sense. Yung kala mo, siya yung totoong hero. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, malaki talagang katarantaduhan ng ang naging Vice President si Sara Duterte. Nabudol tayo eh. Alam nyo, ang daming mga psychiatrist ang nag-comment, mga minamahal. Sabi pa nga dito ng isang psychiatrist, as a mental health professional, baby, it is high time to travel up the qualification of those who will serve us, including psychological testing and drug testing, if not academic qualification. Tama yun, mga minamahal. Kasi, kapag tumatakbo ka, able to read and write lang, diba, mga minamahal? Hindi man lang tinignan yung degree mo. So, okay, sige. Kung kung ayaw sa academic qualification, bakit hindi na lang sana sa mental health tingnan? Drug testing, psychological testing. Kasi yung mga ganitong uri ng bagay, mga minamahal, isa po itong tawag dito, sign na merong tornilyo ba sa pag-iisip. Isa po itong sinyalis, mga minamahal, na parang mentally unstable ang taong mga nagsasalita ng ganito. Yung nagpapantasya ka na pupugutan mo ng ulo, yung nagpapantasya ka na yurakin ng presidente, yung pantasya mo na ang tawag dito, yung patay, huhukayin mo, itatapon mo sa West Philippine Sea. Diba? Isa pong sinyalis, mga minamahal, na naay na Jude. Something sa kanya brains. Unstable yung kanyang pag-iisip na supposedly dapat ipa-mental health check yan. Para nang malaman natin kung karapat-dapat pa ba siya sa kanyang pwesto. Kasi kung hindi, mga minamahal, she should resign. Kasi may mental illness, pag ganun eh. Diba, she should resign kung ganyan lang din naman pala yung kanyang trabaho. This is so very alarming, mga minamahal. Yung kanyang action. And this is an impeachable offense, lalo pat kung mapapatunayan na wala siya sa capacity, diba, ng tamang pag-iisip. So, daming baliw na ngayon.
Siguro from Sara, magiging Sisa. 'Di ba? Sara Sisa, hindi na Sara Duterte. Oh my goodness. Kakaiba talaga tong si Sisa. Anyway, Crispin Basilio. Panganak ko, Crispin. Baka mamaya ganun na yung kanyang gagawin. Confidential funds ko, intelligence funds ko, nasaan na? Baka mamaya ganun na yung gawin ni Sara. Anyway, mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.